Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Lolo Alipio kasama ang kanyang apong si Lucas. Nagtungo sila sa isang malayong bayan ng San Dionisio upang bisitahin ni Lolo Alipio ang kanyang pinsan na isang pare. Subalit nang dumating sila sa lugar na yon, ay abandonado na ang simbahan. Pinabayaan na ito at tinubuan na ng mga damo. Wala na rin ang paring pinsan ni Lolo Alipio na si Padre Ignacio. Kanyang nalaman na patay na ito, subalit hindi malinaw ang dahilan ng kamatayan. Hanggang sa kanyang nalaman ang dahilan, kaya pinili niya na mamalagi na lamang sa lugar na yon para bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Ang kamatayan ng pinsan ay may kinalaman sa mga kampon ng kadiliman at mga aswang na namahay sa San Dionisio. Doon ay nagamit ni Lolo Alipio ang kanyang pagiging manunugis, isang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. Ngunit paano ipagtatanggol ni Lolo Alipio ang mga taga San Dionisio at makamtan kaya niya ang inaasam na katarungan para sa kanyang pinsan? Ano ang kanyang madidiskubre dahil sa mga lindol na naganap sa lugar na yon na lumikha ng pagbitak ng mga lupa? Malalaman natin ang mga kasagutan sa kabuuan ng kwentong inyong mapapakinggan. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sigurado po ba kayo, Lolo Alipio? Dito na po ba yun? Oo, Lucas. Sigurado ako dahil minsan na akong nakapunta rito. Kailan po yun, Lolo Alipio? Abay, siguro Mahigit 10 taon nang nakakalipas. May katagalan na rin, Apo. Naku po, hindi pa ako pinapanganak nun ah. Ang tagal na po pala. Tama ka. Matagal-tagal na nga talaga yun. Pero hindi ako maaaring magkamali dahil natatandaan ko itong simbahan. Tapos yan, yung malaking puno na narito sa bakuran. Diyan ako nagpapalipas ng oras. Halos 1 linggo rin akong tumigil dito noon. Pero marami na pong nangyari, Lolo Alipio. Matagal na po yun eh. Saka tignan niyo po. Mukhang matagal na rin pong hindi ginagamit itong simbahan. Kinapitan na po ng mga gumagapang na damo. At santambak po ang mga tuyong daon na nagkalat. Tignan niyo po oh. Yun nga ang ipinagtataka ko. Mukhang matagal nang hindi ginagamit itong simbahan. Pinaglipasan na ng panahon. Oo nga po eh. Ibig sabihin po, wala pong tao dyan sa loob ng simbahan. Alamin natin, Lucas. Dito tayo dumaan sa gilid ng simbahan. Ang natatandaan ko may daan dito sa likuran. Papasok sa loob. Sandali lang. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito sa simbahan ng San Dionisio? Meron lang kaming hinahanap, Manang. Ay, anong manang ang sinasabi mo? Mukhang mas matanda ka pa nga sa akin. Tigilan mo ko. Ano nga bang pangalan mo? Ako si Urbana. At matagal na ako naninirahan dito sa San Dionisio. Kaya kilala ko kapag may dayo na pumupunta dito. Kayong dalawa, alam kong dayo kayo. Opo, Aling Urbana.
Ngayon lang po kami nakarating dito ni Lolo Alipio. Dito po sa inyong lugar. Ako nga pala si Alipio. At itong apo ko ay si Lucas. Meron lang kasi kaming hinahanap, Urbana. Sino ba ang hinahanap ninyo? Si Father Ignacio. Alam ko na siya ang kura paroko dito sa inyong simbahan. Matagal nang wala ang taong hinahanap mo. Wala na rito si Padre Ignacio. Nasaan siya? Wala akong panahon para pag-usapan ang pari na yon. Teka, bakit naman? Basta, dahil ayoko na maalala pa siya. Kaano-ano ka ba niya? Pinsang buo ko siya. Nagpunta ko rito para sana bisitahin siya. Pero wala na pala siya rito. Paano po yan, Lolo Alipio? Wala na pala rito si Padre Ignacio eh. Ano pong gagawin natin? Ay, hindi ko rin alam, Apo. Kayong dalawa, mabuti pa siguro bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Yun ang may papayo ko sa inyo. Naku po, malayong-malayo po yung pinanggalingan namin eh. Aba, wala akong pakialam kahit gaano pa kalayo ang pinanggalingan ninyong dalawa. Ang kailangan ay umalis na lang kayo dahil hindi kayo welcome dito. Bakit naman? Hindi naman kami masamang tao ng apo ko. Dahil kamag-anak kayo ni Padre Ignacio. Kadugo na kayong dalawa. Tama ka, Urbana. Kadugo nga namin siya. Ayun na nga Kaya mas maigi kung aalis na lamang kayo bago pa pag-initan kayo ng mga tao rito. Tinatakot niyo ba kami, Urbana? Hindi. Kundi nagbibigay lang ako ng babala sa inyo. Pero kung ayaw niyo akong paniwalaan ay bahala kayo. Saka lumayo na rin kayo sa simbang ito kung mahal niyo pa ang buhay ninyo. Umabot din ng 1.5 araw ang naging paglalakbay namin ng apo kong si Lucas para lang makita at makarating sa bayan ng San Dionisio. Dahil nga may 10 taon o 1 dekada na ang nakakalipas mula nang una akong makapunta sa lugar na yon. Kaya naman, naging mahirap para sa akin ang pagbalik. Maigi na lamang at natatandaan ko pa rin ang itsura ng simbahan. Subalit laking pagtataka ko na tila ba pinabayaan na ang simbahan ng San Dionisio. Hindi rin ako makapaniwala sa sinabi ng matandang babaeng may kasungitan at nagpakilalang si Urbana. Ayon sa kanya, ay matagal nang wala roon ang aking pinsan na si Padre Ignacio. Hindi naman masabi ng babaeng aming nakausap kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit wala na siya roon at kung nasaan na siya? Tila ba may mga bagay itong ayaw niyang pag-usapan. Ang ibig mangyari ni Urbana ay bumalik na lamang daw kami kung saan kami nanggaling. Subalit, hindi na namin maaaring gawin yon ng apo kong si Lucas. Hindi na kami pwedeng bumalik sa lugar na pinanggalingan namin. Kaya nga kami umalis sa pinagmulan naming lugar ay para tuluyan ng iwan yon at hindi na bumalik pa. Hinanap ko ang kamag-anak kong si Padre Ignacio upang humingi ng tulong sa kanya at nang meron din kaming matutuluyan ni Lucas. Kaya nga lamang, mabibigo lamang pala kami. Wala na sa San Dionisio ang pinsan kong pari. Lolo Alipio, paano po tayo nito? Ano pong gagawin natin? Hindi tayo aalis sa lugar na to, Apo. Pero narinig niyo po ba yung sinabi po ni Aling Urbana? Hindi daw po tayo pwede sa lugar nila. Bakit? Sino ba siya? Hindi naman siguro siya ang may-ari ng lugar na ito. Saka, naniniraan lang din siya rito. Kung wala na po dito si Padre Ignacio, Lolo Alipio, nasan po kaya siya? Yun ang kailangan nating alamin, Lucas. Gusto kong malaman kung nasaan na ang pinsang kong si Padre Ignacio. Kung ano bang nangyari sa kanya. Saka kung bakit tila pinabayaan na itong simbahan.
Sapagkat wala kaming matutuluyan ng apo ko, kaya nagpasya kung manatili kami sa abandonadong simbahan ng San Dionisio. Wala namang mga kabayan na malapit sa simbahan, kaya walang makakakita sa amin. Nagpunta kami ng apo ko sa gawing likuran ng simbahan dahil hindi nakakandado ang nakita kong pintong kahoy sa likod ng simbahan, kaya naman nakapasok kami. Sa pagpasok namin ng simbahan ay nagulat pa kami ng apo ko dahil may nagliparan na mga paniki na doon ay namamahay. Talagang matagal na pong walang tumutuloy dito, Lolo Alipio. Nagiging bahay na rin po ng mga paniki. Nagtataka talaga ako. Bakit hindi na kaya ito ginagamit? Baka po dahil sobrang luma na. Pero hindi mo ba nakikita po? Maaari pa itong gamitin dahil matibay pa itong simbahan. Baka po tinamad na rin pong magsimba yung mga taga rito, Lolo. Pero bakit naman? Maraming katanungan ang lumigalig sa isipan ko habang nasa loob kami ng simbahan. Ang mga katanungang yon ang nais kong isa-isang mabigyan ng kasagutan. Dahil nga wala kaming matutuluyan ni Lucas, ay naglakas loob na lamang ako na doon kami tumuloy. Dito na po tayo, Lolo. Oo, Lucas. Saka wala naman tayong ibang matutuluyan. Wala na akong ibang kakilala sa lugar na ito. Tapos ang sungit pa po ni Aling Urbana, no? Hindi naman kagandahan. Hayaan mo na siya. Kalimutan mo na ang kasungitan ng babaeng yon. Baka inuurungan na ng regla yon kaya masungit. Siguro nga po. Lolo, nagugutom na po ako. May tira pang pagkain at tubig sa dala nating bag. Yun na lang muna ang kakainin natin ngayong gabi. Bukas susubukan kong tignan ng mga gamit dito sa kusina ng lumang simbahan. Baka mamaya may mga gamit panluto na maaaring mapakinabangan natin. Sabi ko nga sa iyo, Apo, ilang linggo din akong tumuloy dito. Nung kura paroko pa dito, ang pinsan kong pare. Upang mapawi ang nararamdaman naming gutom ni Lucas, ay pinaghatian namin ang natitirang tinapay at tubig. Ang kailangan lang naman ay may laman ang aming tiyan bago kami magpahinga ng gabing yon. May nakita kong ilang piraso ng kandila, kaya yon ang ginamit ko para maging tanglaw namin ng gabing yon. Pinatay ko na lamang ang sindi ng kandila bago kami natulog. Nagsisimula ng sumikat ang araw nang magising ako dahil sa paruot paritong takbuhan ng mga hayop na naligaw sa loob ng lumang simbahan. May pusa at bubwit na naghahabulan. Ang iba ay dumaan pa sa aking paanan, kaya ako nagising. Samantalang ang apo kong si Lucas ay tila walang pakiramdam kahit may mga bubwit na tila nagpapatintero sa kanyang paanan. May naulinagan akong tila may nag-uusap sa labas, kaya tumayo ako para silipin kung sino ang mga yon. Magkukubli pa sana ako, kaya lamang ay nakita na nila ako. Nagbalik pala roon ang babaeng mataray na si Aling Urbana. May kasama siyang lalaki na mas bata ang edad kaysa sa akin. Nasa edad 65 na ako. Ang lalaking kasama naman ni Urbana ay sa tingin ko ay nasa edad 50 pa lamang. Dahil nakita na ako ni Urbana, ay hindi na ako nakapagtago pa. Wari naiinis itong sumugod sa akin at nakasunod sa kanya ang lalaki niyang kasama. Tignan mo ka naman. Ang tigas din ang ulo mo, no, Albino? Sinong Albino sinasabi mo? Abay ikaw, hindi ba Albino ang pangalan mo? Alipio ang pangalan ko, Urbana. Hindi Albino. Pasensya na. Nakalimutan ko. Saka magkatunog naman marami kasi akong iniisip. Pero teka lang. Ano pa ba ang ginagawa nyo rito? Nasaan ang apo mo? Natutulog pa siya.
Nakita mo na, ginawa nyo ng panuluyan itong simbahan. Wala kasi kaming ibang matutulugan. Kaya dito na kami nagpalipas ng gabi. Sino ba nagbigay sa inyo ng pahintulot para matulog dito sa simbahan? Wala, di ba? Matigas din ang ulo mo, ano? Sinabihan na kita kahapon na umuwi na lang kayo kung saan man kayo galing. Sandali. Makikialam na ako. Urbana, ano bang ikinagagalit mo sa kanila? Hindi mo ba nakikita, Kapitan Simo? Basta na lang silang tumuloy dyan sa loob ng lumang simbahan at ginawa pang tulugan nang wala namang nagbibigay sa kanila ng permiso. Ano naman? Nakitulog lang naman sila. Saka wala naman silang naaabala sa loob ng simbahan. Matagal nang walang tumutuloy dyan. Inabando na nga ito, hindi ba? Hindi na rin ginagamit para sa pagsisimba. Kaya nga sayang. Kahit na ba, mali pa rin na basta silang papasok yan sa loob at ginawa pang tulugan. Baka babaya masamang tao pa ang Alipio na yan kung anong gawin dito sa lugar natin. Mukha namang hindi siya masamang tao. Saka Kapitan, kahapon po ay nakausap ko na rin si Urbana. Nasabi ko po sa kanya na kaya po ako nandito ay dahil meron po akong hinahanap. Ipinagpatuloy ko ang aking pagpapaliwanag kay Kapitan Simo. Wala kasi siyang nalalaman dahil hindi naman yun sinabi ni Urbana. Kaya sinabi ko sa Kapitan ang dapat niyang malaman kung bakit kami napadpad ng apo ko sa lugar na yon. Yun naman pala hinahanap ni Mang Alipio ang pinsan niyang si Padre Ignacio. Kaya nga lamang ay wala na pala siya rito, Kapitan Simo. Oo, Mang Alipio. Matagal na rin wala siya rito. Wala ho kasing nakarating sa akin na hindi na pala siya dito nakadestino. Ibig mo sabihin hindi nakarating sa inyo. Napatay na si Padre Ignacio? Ano kanyo, Kapitan? Patay na siya? Oo. At mismo sa loob ng opisina niya dito sa simbahan, natagpuan patay si Padre Ignacio. Anong ibig mo sabihin, Kapitan Simo? Anong ikinamatay ng pinsang kumpare? Yan ang hindi pa rin malinaw sa mga taga rito. Anong ibig niyo sabihin? Isang misteryo ang pagkamatay niya, ganun ba? Ang sabi lang, pinatay siya ng kampo ng dilim dahil na rin sa kanyang malaking pagkakasala. Teka sandali, ano naman pagkakasala ang nagawa ng pinsang ko? Ayokong pag-usapan natin ang bagay na yan dahil kinikilabutan ako. Kapitan Simo, mauna na ako. Meron pa pala akong dapat pang gawin. Maiwan ko na kayo rito. Kapitan, hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Urbana. May alam po ba kayo? Ang totoo, wala rin ako masasabi. At hindi ko rin alam ang buong detalye tungkol sa nangyari kay Padre Ignacio. Dahil wala ako dito noong mga panahong yun. Naroon ako sa Maynila at nagtatrabaho. Nabalitaan ko na lang na patay na si Padre Ignacio. Mula nung namatay siya, wala nang inihalili sa kanya. Hindi na nagpadala pa ng bagong kura paroko. Hanggang sa mapabayaan na rin itong simbahan. Umiiwas na rin ang mga taga rito na magtungo rito para magdasal. Pero bakit naman? Dahil ginawa raw na pugad ng masasama ang simbahan at kagagawan daw yon ni Padre Ignacio. Hanggang doon lang ang alam ko, pero hindi malinaw sa akin ang buong detalye. Lalo ako naguguluhan sa mga sinabi niyo sa akin, Kapitan Simo. Kaya nga sa palagay ko ay tama lang na napadpad ka rito sa San Dionisio dahil ikaw mismo makakatuklas ng totoong nangyari. Yun talaga ang gagawin ko, Kapitan Simo. Pero may pakiusap sana ako sa inyo. Ano ho yun, Mang Alipio? Wala kasi kaming matutuluyan ng apo ko habang nandito kami. Maaari bang dito na kami tumuloy sa simbahan? Total hindi naman na ito ginagamit. At bilang ganti ko sa pagpapatuloy niyo sa amin dito, sisikapin kong linisin ang simbahan na ito. Aba, magandang suwestyon yan, Mang Alipio. Ang totoo, dapat talagang nililinisan itong simbahan dahil lalo lang kinatatakutan dahil sa dami ng mga halamang gumagapang na lalo lang nakakasira sa itsura ng simbahan.
Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Ako na hong bahala. Sisikapin kong linisin ang simbahan habang nakatira kami dito. Dahil madali kausap si Kapitan Simok, kaya pumayag siya sa aking naging mungkahi. Hindi ko naman siya bibiguin at tutuparin ko ang aking ipinangako sa kanya. Ang nais ko'y manatili pa sa lugar na yon. Ibig kong malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na nangyari sa aking pinsang pare. Paanong tila galit sa kanya ang mga tao roon base sa naging reaksyon ni Urbana. Buti po pumayag po yung kapitan. Nandito po tayo tumira, Lolo Alipio. Oo, Apo. Pero kailangan lang nating gawin ay linisan itong simbahan. Kaya kailangan tulungan mo ako, ha? Pero ang dami-dami pong lilinisin dito, Lolo Alipio. Siyempre, pakunti-kunti ang gagawin natin paglilinis. Dahil hindi naman natin makakayang linisan kagad ito ng ganong kabilis. Sige po, tutulong po ako, Lolo. Ayos. Pati paggawa ng mga ibebenta nating gamot mula sa ugat at dahon ng halaman ay dapat tulungan mo rin ako, ha? Para meron tayong pagkakitaan. Kasi kailangan natin yon para meron tayong pambili ng pagkain natin. Okay po, Lolo. Lolo Alipio, hanggang kailan po ba tayo dito? Hindi ko rin alam, Apo. Sa palagay ko matatagalan tayo dahil meron akong dapat ayusin at tiyakin. Kaya lang po, Lolo Alipio, nakakalungkot po na wala po dito si Padre Ignacio. Akala ko pa naman magkikita kami. Patay na po pala siya. Yun nga ang kanilang sinabi. Kaya nga kailangan pumirmi muna tayo dito para malaman ko kung ano ba ang totoong sinapit ni Padre Ignacio. Sapagkat ipinangako ko ang paglilinis ng simbahan, kaya sadyang naglaan kami ng oras ng apo ko upang maglinis doon. Una naming nilinisan ang loob ng simbahan, lalo na ang lugar na malapit sa tanggapan at kusina kung saan kami tumutuloy. Inunti-unti rin namin ang paglilinis sa labas. Inalis at binunot ang mga tumutubong damo upang maging maaliwalas ang bakuran nito. Kaya naman, kahit papano, ay nakita ang pagbabago sa lumang simbahan. May mga taong ikinatuwa ang ginawa naming paglilinis sa simbahan. Isa na roon ay si Rosana, isang deboto na malayong-malayo sa ugali ni Urbana. Salamat na lamang at dumating kayo rito sa San Dionisio. Kahit paano ay umayos na tong simbahan. Abang-aba na kasi ang itsura nitong simbahan. Masyado nang pinabayaan. Tama ka, Alipio. Mula kasi na mawala si Padre Ignacio, lumayo na ang mga tao para magsimba. Kaya nga pinabayaan na rin nila ang simbahan. Ganun na nga. Pero bakit pati ang pagsisimba ay para bang kinalimutan na rin nila? Dahil nawala na sila ng tiwala sa alagad ng Diyos. Kay Padre Ignacio? Oo, Alipio. Hindi kasi nila nagustuhan ang mga nangyari. Hindi nagustuhan? Ang alin ba, Rosana? Pasensya na, Alipio. Pero hindi ko masasabi sa iyo. Pero bakit naman? Ang totoo ay iniiwasan ng mga taga rito sa San Dionisio na alalahanin pa ang pangyayaring yon. Hindi ko talaga maintindihan. Kahit si Urbana ay ayaw magsalita. Pero nagagalit siya kapag ang pag-uusapan ay si Padre Ignacio. Dahil hindi pa rin niya matanggap. Lalo na't malaking naging tiwala at respeto nila kay Padre Ignacio. Talaga bang hindi mo maaaring sabihin sa akin? Pasensya na, Alipio. Saka ayoko rin may masamang mangyari sa akin. May masamang mangyayari sa'yo? Oo. Yun ang sabi-sabi. Kapag pinag-usapan at naibunyag sa ibang taon tungkol sa sinapit ng simbahan ng San Dionisio at ng paring si Padre Ignacio, ay posibleng may mangyaring masama. Pambihira na yan. Lalo tuloy ako naguguluhan. Kaya pasensya na, Alipio.
Pero wag kang mag-alala. Kung magtatagal pa kayo rito, ay siguro naman ay malalaman nyo rin ang buong katotohanan. Salamat na lang, Rosana. Walang anuman. Kailangan ko na munang umuwi. Pero nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Alipio. Malaking bagay itong ginawa mo sa simbahan. Sana naman, sa ginagawa mong paglilinis, kahit paano mawala na ng tuluyan ng kamalasang nakakabit sa simbahan ito. Yun ang huling sinabi ni Rosana na lalong naging palaisipan sa akin. Masyadong malihim ang mga taga San Dionisio tungkol sa nangyari sa kanilang lugar na tila dekada na ang nakalipas. Kaya naman, sa bawat araw na lumilipas ng pamamalagi namin ni Lucas sa lugar na yon, ay napuno ng iba't ibang alalahanin at katanungan ang isipan ko. Wala naman akong mapagtanungan dahil walang sino man ang nais magsabi at magkwento. Kung ang mga taong may edad na ang kakausapin ko ay sadya namang umiiwas sila, hindi naman ako maaaring magtanong sa mga kabataan dahil lalo silang walang nalalaman. Kaya ipinagpatuloy na lang namin ni Lucas ang pagpapaganda ng simbahan. May mga pagkakataon na itinitigil ko ang paglilinis para naman asikasuhin ang paglalaga ng mga dahon at ugat ng halaman na kinukuha ko sa malapit na gubat. Gumagawa ako ng mga gamot na inilalagay ko sa bote upang ipagbili. Mga gamot na maaaring gamiting panghilot o pangmasahe sa mga sakit ng katawan. Meron ding maaaring inumin kapag nagkakaroon ng problema sa kanilang panunaw. Ang tungkol sa paggawa ng mga gamot na ibinibenta ko na nakalagay sa bote ay itinuro pa sa akin ng lola ko. Bagay na naman ako sa kanila na aking napapakinabangan dahil mabisa ito kapag ginamit ng taong may nararamdaman sa kanilang katawan. Lolo Alipio, buti na lang po at nabili po lahat ng mga nakaboting gamot na ginawa nyo. Kaya nga nagpapasalamat ako, Lucas. Dahil kahit papano, nakikilala na ang mga tinitinda natin. Paano po? Mahusay po kasing gamitin Lalo na po yung panghilot at panghamplas po sa mga sakit sa katawan. Yun po maraming naghahanap Kaya sa susunod, yun ang dadamihan natin. Mainam kasi yun sa rayuma at sa pangangati ng katawan. Kaya meron na naman po tayong pambili ng pagkain natin, Lolo. Kaya nga salamat sa Panginoon at kahit papano ay hindi niya tayo pinababayaan. Oo naman po, lalo na po sa ginagawa natin. Binabalik po natin sa dating ganda itong simbahan. Kaya binibless po tayo ni Lord. Tama ka po. Kaya ituloy lang natin itong ginagawa nating pagpapaganda dito sa simbahan. Kaya lang po bakit ganun? Parang ayaw po pumunta ng mga tao dito. Di ba kahit naman po walang pari dito, maaari naman sila magdasal dahil bahay pa rin po ito ng Panginoon. Oo, pero sa ngayon, wala pa tayong magagawa kung sadya na nilang kinalimutan ang paglapit sa Panginoon. Nakakalungkot naman po yun. Kailan sila lalapit sa Panginoon kapag may nangyari ng masama sa kanila? Pero baka huli na ang lahat pag nagkataon. Kaya nga meron akong naiisip habang namamalagi tayo rito sa San Dionisio. Ano po yun, Lolo Alipio? Hindi ko na muna sinagot ang tanong ng aking apo. Saka ko na lang sasabihin sa kanya, ang kailangan ko na lang munang gawin ay matapos na namin ang ginagawa namin ni Lucas para ibalik sa dating ganda at ayos ang simbahan na dekada nang inabandona at pinabayaan. Yun nga lang, hindi pa rin nawawala ang pagiging kontrabida ni Urbana sa hindi ko maunawa ang dahilan. Ano naman ngayon kung nililisan mo at pinaganda itong simbahan, Alipio? Akala mo yata ay magpapasalamat ako sa iyo. Hindi ko naman sinasabi sa iyo na magpasalamat ka, Urbana. Ano ba gusto mo palabasin? Ba't mo ginawa ito? Wala. Gusto ko lang linisan
at makatulong dito sa San Dionisio. Kung ano man diyang ginagawa mo, nagsasayang ka lamang ng panahon. Paano naging pagsasayang ng panahon itong ginagawa kong pagpapaganda sa simbahan? Sige nga, Urbana. Dahil wala nang saysay yan. Iniisip mong walang saysay? Oo, dahil wala nang paggagamitan ng simbahan na to. Hindi na nga nagkaroon ng oras ang mga taga rito para pumasyal dito. Yun na nga ang mali, Urbana. Dapat nga ikaw ang isa sa kinakikitaan na hindi dapat lumayo ang mga taga rito sa paniniwala sa Panginoon. Matagal na silang lumayo. Yun nga ang mali. Kasalanan yun ng pinsan mo, si Padre Ignacio. Hayang ka na naman, Urbana. Isinali mo na naman ang pangalan ng pinsang kumpare. Abay, dapat lang naman. Pero wala ka pa rin ipinapaliwanag sa akin, Urbana. Hanggang ngayon ay pinag-iisip mo ko kung ano ba talaga ang dahilan. Wala na saysay para malaman mo pa. Dahil hindi na maibabalik ang mga nangyaring kamalasan. Yun nga ang gusto kong malaman, Urbana. Anong kamalasan ba sinasabi mo? Anong naging kasalanan ni Padre Ignacio? Kahit ulit-ulitin ko, ang pagtatanong at pamimilit ay sadyang nakasara ang bibig ni Urbana para sabihin sa akin ang dahilan. Tila ba isang lihim yun na ayaw nilang mabuksan pa. Bagamat patuloy akong umaasa na darating din ang tamang panahon para sa kwentong yun na pilit nilang itinatago sa akin. Ilang buwan na rin ang pamamalagi namin ni Lucas sa San Dionisio. Hindi na rin nila pinakikialaman ang pananatili namin sa simbahan dahil nakita nila na wala kaming masamang intensyon doon. Katunayan nga ay nilinis pa namin at inayos yun. Kaya lamang ng gabing yun na nagpapahinga na kami ng aking apo nang makarinig kami ng kakaibang ingay na tila may ungol na nagmumula sa ilang sulok ng simbahan. Noon ko lang yun narinig at maging si Lucas ay nagising na rin at narinig ang nakakakilabot na ungol. Lolo Alipio, ano po ba yun? Parang may ungol po at nahihirapan na. Naririnig niyo po ba? Baka guni-guni mo lang yun, Apo. Hindi po. Dinig na dinig ko po eh. At parang nandito lang po sa loob ng simbahan. Huwag mo nalang pansinin, Lucas. Sige na, ituloy mo na lang ang pagtulog mo. Lolo Alipio, paano po ako makakatulog? Ang ingay-ingay po ng ungol. Saka parang nasasaktan po. Nahihirapan. Sabi ko naman sa'yo, ay huwag mo nalang pansinin. Sa kabila ng mga sinasabi ko sa aking apo na huwag dalang pansinin ang anumang naririnig niya, ay lalo namang nagiging malakas ang ingay na yon. Boses yon ng taong nasasaktan at nahihirapan. Kaya lamang, wala naman akong makitang anuman, kundi tinig lang yon na umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Lolo Alipio, natatakot po ako. May multo po yata dito sa simbahan eh. Pero bakit ngayon lang po? Nang dumating naman tayo dito, wala naman tayong naririnig at nararamdaman na ganyan. Hindi ko rin alam, Lucas. Lolo, umalis na lang kaya tayo dito. Ayoko na po rito, natatakot na po talaga ako eh. Pero Apo, wala tayong ibang mapupuntahan. Saka sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Hindi pa tapos ang misyon ko rito. Di po ba wala na po rito si Padre Ignacio? Oo, kaya lamang ay meron pa akong kailangang malaman. Kasi naman Lolo Alipio, natatakot na po kasi ako dito eh. Baka mamaya kung ano pa pong mangyari sa atin. Hanggang kasama mo ko, Apo, Lucas. Walang masamang mangyayari sa'yo. Saka siyempre, hindi kita pababayaan. Pareho kaming nahirapang makatulog ng gabing yun dahil sa ungol at ingay na narinig namin ni Lucas. Mag-uumaga na kaming nakatulog dahil tumahimik din ang loob ng simbahan. Nawala ang daing at ungol na nagbigay sa amin ng kilabot. Hindi ko namalayan
na kinabukasan ay maaga palang nagising ang apo ko. Hinayaan niya akong nagpatuloy sa aking pagtulog. Kaya lamang nagulat ako at napabungkawas nang marinig ko ang malakas niyang sigaw. Hala, ang apo ko yun ah. Boses yun ni Lucas. May nangyari sa kanya. Nagmamadali akong bumangon sa pagkakahiga at pinuntahan si Lucas sa lugar kung saan ko narinig ang kanyang sigaw. Inabutan kong takot na takot ang itsura ng apo ko na nakasalampak at nakaupo sa isang sulok ng simbahan. Apo! Apo! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Halos hindi makapagsalita si Lucas. Sabay turo sa isang direksyon. Sinundan ko ng tingin ang direksyon na itinuro niya. Ako man ay totoong nagulat nang hilakbot ako at nakaramdam ng panghihina nang makita ko ang itinuro ng apo ko. Nagkalat ang sariwang dugo sa sahig ng simbahan. Diyos ko! Paano nagkaroon ng dugo riyan? At sariwa pa ang dugo? Lolo, kagabi po narinig po natin. Hindi po siya guni-guni. Mukhang totoo po. May totoong pinahirapan po dito. Imposible yun. Walang ibang tao rito kagabi. Pero bakit po may dugo, Lolo Alipio? At sariwang dugo pa po yan. Tignan niyo po. Oh. Hindi pa nga po natutuyo ang dugo eh. Baka may hayop lang na namatay dyan. Lolo, ano po ba nangyayari? Bakit po may ganyan? May pinatay po ba rito kagabi sa loob ng simbahan, Lolo? Sabihin niyo po. Gaya na sinabi ko sa'yo, wala naman tayong nakita, hindi ba? Pero Lolo, may narinig po tayo. Alam niyo po yun. Anong ibig sabihin po ng narinig natin? Hindi ko rin kayang ipaliwanag sa apo ko ang tungkol sa aming narinig ng nakalipas na gabi. Naguguluhan ang utak ko. Hindi ko rin maubos maisip kung ano ba talaga ang meron sa simbahan ng San Dionisio. Kaya pinuntahan ko si Kapitan Simo at sinabi ang tungkol sa nagkalat na dugo sa loob ng simbahan. Ngunit nang magbalik ako ng simbahan na kasama ang kapitan, tila napahiya ako. Ano ba dugo ang sinasabi mo, Mang Alipio? Walang dugo rito, kundi nagkalat na tubig lang. Pero imposible, Kapitan. Kanina po, kitang-kita namin ang apo ko. Sariwan dugo po ang nagkalat dyan. Baka po may problema lang kayo sa mata, Mang Alipio. Kaya ang tingin nyo sa nagkalat na tubig ay dugo. Kapitan, totoo po ang sinasabi ng lolo ko. Saka ako nga po ang unang nakakita sa dugo na yun eh. Maniwala po kayo. Pero wala naman. Paano ako maniniwala kung wala akong nakikitang dugo? Pero paano po kaya nangyari yun? Bakit bigla pong nawala yung dugo? Hindi kaya nananaginip ka lang nang makita mo yun. Hindi po. Gising na gising po ako, Kapitan. Kaya nga lang wala naman talaga akong dugong nakikita eh. Baka iniisip nyo na nasisira na ang ulo namin ng apo ko. Ay, wala naman po akong sinasabing ganun, Mang Alipio. Umalis na si Kapitan Simo na umiiling-iling. Nagmukha tuloy kaming nasisiraan na ng bait dahil sa pangyayaring yon. Pero paanong ang dugo na nakita namin ng apo kong si Lucas ay nawala ng ibang tao na ang tumingin doon, kundi naging tubig lang na nagkalat ang nakita ni Kapitan. Lolo, nakakatakot na po talaga rito. Ang iniisip ko, Apo, di kaya may ibang gustong ipahiwatig ang pangyayaring yun? Po, ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Alipio? Na may hiwagang nangyari dati pa dito sa simbahan ng San Dionisio. At malamang may kinalaman dun si Padre Ignacio. Yung mga narinig at nararamdaman po ba natin ang gusto niyo pong sabihin? Oo, Lucas. At tiyak, may iba pa tayong madidiskubre kung mananatili pa tayo rito. Patuloy na naging palaisipan sa akin ang mga pangyayaring yon sa simbahan. Kaya lalo lang akong nagkaroon ng interes para manatili pa sa San Dionisio.
kahit na nagpupumilit na ang apo ko na umalis na kami. Hanggang minsan isang tahimik na gabi ay may isa muling pangyayari ang hindi namin inaasahan. Naligalig at nagising kami ng biglang pagkalembang ng kampana sa gitna ng hating gabi. Lolo Alipio, pakinggan niyo po. Mabagin langit, paano tumunog ang kampana nitong simbahan? Lolo, may nagpaparamdam na naman po sa atin. Lolo Alipio, iba na po talaga to. Ang kampana naman ng simbahan ang pinakialaman. Bakit po tumunog yun? Sino po nagpatunog ng kampana? Aba, hindi ko rin alam. Wala namang ibang tao rito kundi tayo lang. Umabot ng halos kalahating minuto rin na tumunog ang kampana ng simbahan. Natitiyak kong nadinig din yun ng mga naninirahan sa San Dionisio. Posibleng ipinagtaka nila na nasa gitna ng hating gabi ay nambulaw ang kampana. Dahil nga sa pagtunog na yun ng kampana ng simbahan, ay ginising kami ni Lucas ng ingay ni na Kapitan Simo at Urbana. Tila nagpupuyo sa galit ang matandang babae. Gusto akong awayin nang makita niya. Ano ba gusto mo magyari, ha, Alipio? Naparito ka ba para magulo dito sa San Dionisio? Nagawa mo pang patunugin ang kampana. Nananakot ka ba? Bakit naman ako mananakot, Urbana? Yung ginawa mong pagpapatunog sa kampana sa ganitong oras, nahihibang ka na ba? Bakit, Urbana? Ano bang meron kung hating gabi tumunog ang kampana ng simbahan? Hindi mainam na patunugin ng ganitong oras yan. Dahil ginagawa mong tawagin ang mga kampo ng dilim. Ano ka mo? Oo. Yun ang ginawa mo. Tumawag ka ng mga katulad mong impakto at masamang espiritu. Siguro kaya ka nagpunta rito ay para magasik ng lagim. Katulad ng pinsan mo. Anong sabi mo? Sandali. Aling Urbana, magulos dili ho kayo. Inaaway niyo na naman si Mang Alipio. Dahil hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Pero makikisibad nga po muna ako sa inyo kahit bata pa po ako. Gusto ko po sumali sa inyong pinag-uusapan. Bakit? Ano ba sasabihin mo, ha? Ang bata-bata mo pero nakikialam ka na sa usapan na matatanda. Kaya nga po nagpaalam po ako, di ba po? Sige Lucas, ano ba sasabihin mo? Kapitan, hindi naman po si Lolo Alipio ang nagpatunog po ng kampana. Nako. Pwede ba, bata? Huwag mong pagtakpan ng lolo mo. Magsisinungaling ka pa talaga. Ang bata-bata mo pa, gagawa ka na kakanda kwenta. Hindi po ako nagsisinungaling, Aling Urbana. Totoo po ang sinasabi ko. Kapitan, maniwala po kayo sa akin. Bigla na lang po tumunog ang kampana nitong simbahan. Mang Alipio, ano po ba ang totoo? Yung sinabi ng apo ko, Kapitan. Nagulat na nga lang po kami dahil bigla pong kumalembang ang kampana. Samantalang wala naman nagpapatunog doon. Saka walang ibang tao rito, maliban sa amin ang apo ko. Gusto mo paniwalaan kita, ha, Alipio? Hoy, huwag ka nang gumawa na kwenta. Maniwala po kayo sa lolo ko, Aling Urbana. Talaga pong bigla na lang pong tumunog ang kampana. Nako. Huwag niyo akong lokohin. Paano kung totoo sinasabi nila Urbana? Dahil minsan na rin may naranasang kakaiba rito sa simbahan. Nang puntahan nila ako sa barangay, nakakita sila ng nagkalat na dugo. Pero nung pinuntahan ko, wala namang dugo akong nakita, kundi tubig lang. Nakita niyo, Kapitan? Talagang mapaggawa na kwento ang maglolong yan. Kaya nga dapat lamang na umalis na sila rito. Dahil nakikita kong gulo lang ang dala nila rito sa San Dionisio. Tama na ang trahedyang nangyari dito. Nahatid ng kamag-anak nilang pare. Huwag na sana maulit yan. Napatitig ako kay Urbana dahil sa kanyang mga sinabi. Ramdam ko na unti-unti ay malapit ko nang malaman ang totoong kwento sa sinapit ng pinsan ko at kung ano ang punot dulo ng galit nila kay Padre Ignacio.
Dahil naging palaisipan at nagkaroon ako ng pagdududa kay Urbana, kaya inalam ko kung saan ito nakatira at lihim akong nagmanman sa kanya. Nalaman ko na nag-iisa na lang pala siya sa buhay. Wala na siyang mga kamag-anak. Pagkatapos kong malaman ng tirahan niya, ay umalis na rin ako. Kaya sinabi ko sa sarili ko na babalikan ko siya. Nang sumapit ang gabi, ay sinabihan kong matulog ng maaga si Lucas. Pero marami siyang tanong. Bakit po ba gusto niyo pong matulog na po ako, Lolo Alipio? Kasi nga hindi maganda sa bata ang nagpupuyat. Di po ba kahit sa matanda hindi rin naman po maganda ang nagpupuyat? Kaya matulog na rin po kayo. Diyos ki batang iriya. Ang dami pa sinasabi. Ikaw ang pinapatulog ko ng maaga. Bakit nga po? May pupuntahan po ba kayo? Wala. Saan naman ako pupunta gabi na? Kaya nga po, sabay na po tayong matulog. Wala akong nagawa, kundi sabayang mahiga ang apo ko. Pero sa isip ko, hindi ko kailangang antukin, kundi masisira ang aking mga plano. Kaya pinaglabanan ko ang antok hanggang sa makatulog na si Lucas. Nang matiyak kong tulog na ang apo ko, ay dahan-dahan akong lumabas ng simbahan upang hindi makalikha ng kahit na anong ingay. Babalik ako sa bahay ni Urbana. Alam ko at nararamdaman kong meron akong matutuklasan mula sa kanya. Tahimik na tahimik ang daan patungo sa bahay ni Aling Urbana. May mangilan-ngilan na asong tumatahol sa akin habang naglalakad ako patungo sa bahay ng matandang masungit. Nang marating ko yun, ay nakita kong madilim ang loob ng bahay. Bagyan liwanag lamang ang makikita na tila galing sa isang liwanag ng gasera. Lumapit ako sa kanyang bahay na yari sa pawid at sa wali. Nahihiwagaan talaga ako sa babaeng ito. Masyado siyang masungit sa akin na hindi ko alam ang dahilan. Habang nag-aabang ako sa labas ng bahay, ay idinikit ko ang aking tenga sa dingding na yari sa sawali. Nakarinig ako ng tila dumadaing at alam kong boses yon ni Urbana. Hindi ko mawari kung ano bang nangyayari sa kanya, kung nahihirapan ba ito o may nararamdaman. Hinayaan ko muna at naghintay ako sa mga susunod pang pangyayari. Maya-maya pa ay biglang tumahimik. Naisip ko na baka kung napano na ang matandang masungit. Kaya humanap ako ng kahit maliit na siwang upang makita ko kung ano ang nasa loob at makita ko si Urbana. Natulala ako at hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan ko nang makita ko ang nasa loob ng bahay. Aswang! Isang aswang na abwak si Urbana! Nakakadiri ang itsura ng aswang na si Urbana. Makapal ang sabog na buhok, ang matay ng lalaki at ang mahabang dila ay parang dila ng isang bayawak. Subalit mas mahaba ito. Nang makita ko ang nakakatakot na itsura ni Urbana, ay nagpalinga-linga siya. Tila nararamdaman niyang may ibang nilalang sa paligid niya. Kailangang hindi niya ako makita. Kaya pumasok ako sa ilalim ng kanyang kubo. Naalala ko na dala ko nga pala ang karet na ginagamit ko sa pangunguha ng mga halamang gamot. Kailangan maging alerto ko. Kaya dapat maihanda ko itong karet kong dala. Isang maling galaw lang ng aswang na si Urbana. Siguradong malilintikan siya sa akin. Tatagpasin ko talaga ang leg niya. Subalit maya-maya pa ay nawala ang ingay na kanina lang ay aking narinig. Muli ay sumilip ako sa siwang sa dingding. Wala na akong nakitang anuman sa loob. Wala na rin doon si Urbana. Nawala ang babaeng aswang. Saan kaya pumunta yon? Nagpasya akong umalis, kaya lumabas na ako mula sa silong ng bahay. Kaya lamang, nang makaalis na ako sa silong, ay biglang bumungad sa harapan ko ang isang aswang abwak. Hindi ako maaaring magkamali
Siya, si Urbana, ang babaeng masungit at matabil ang dila. Gusto kong atakihin ng aswang. Nandidilat ang kanyang malaking mga mata at humahaba ang dila na tila gustong paabutin sa akin. Sige! Pabain mo pa ang dila mo! Siyak putol yan! Sige! Ilawit mo pa at paabutin sa akin para malaman mo ang pakiramdam ng aswang na naputulan ng dila. Sa talas nitong hawak kong karet, siguradong putol talaga ang dila mo! Sige! Lumapit ka pa! Wari namang natakot ang aswang sa aking mga sinabi. Bigla nitong pinaikli ang kanyang mahabang dila. Subalit ang sama ng pagkakatingin niya sa akin. Alam kong may pinaplano ang aswang na nasa aking harapan. Kaya umayos ako ng aking posisyon. Inihanda ko ang sarili ko habang hawak ang matalas na karet. Hindi ako magkakamaling gamitin ang armas kong hawak sa oras na umatake ang kampon ng kadiliman. Pero nakikita ko na tila nag-aatubili siyang lapitan ako. Kaya naglakas loob naman akong sumugod papalapit sa kanya. Pero panay ang urong ng aswang abwak. Nakita ko na tila nagdadalawang isip ito. Kaya naglakas loob akong sugurin. Kaya lamang nabigo ako dahil biglang nagbago ang anyo ng aswang abwak. Naging malaking uwak ito at lumipad papalayo. Kinatakutan ako ng aswang. Pero tiyak, matatandaan niya na ako. Kaya delikado na ako sa kanya. Pero kahit kailan, hindi ako maaaring matakot sa aswang na yun. Lalo na ngayong kilala ko na kung sino siya. Mula nang madiskubre ko ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Urbana, ay umiwas na siyang magpunta sa may simbahan. Malamang dahil nag-aalala siya na baka sinabi ko sa ibang tao ang kanyang lihim. Pero hindi yun ang plano ko. Gusto kong ako mismo ang tatapos sa kanya. Dahil may iba pa akong plano sa San Dionisio, kaya kinausap ko si Kapitan Simo at Rosana para tulungan ako. Teka, ano ba yung pinaplano mo, Mang Alipio? Dahil maayos na muli ang simbahan at nalinis na namin, kaya maaari na uli itong gamitin. Kaya lang, Mang Alipio, walang pari na maaaring manguna. Kung iniisip mo ay ibalik ang pagmimisa dito. Hindi lang naman sa pagmimisa maaaring gamitin itong lumang simbahan, hindi ba? Maaaring magpunta ang mga taga rito para dito sila magdasal. Dapat silang manalangin, humingi ng tawad at magpasalamat. Alam nating tahanan ng Diyos ang simbahang ito. May punto ko riyan, Mang Alipio. Kung sa bagay po ay tama kayo, Mang Alipio. Kaya hihikayatin natin ang mga taga rito na bumalik sa simbahan. Dito sila mag-alay ng kanilang mga dasal. Ganun na nga, Rosana. Kaya sa paraang yon, ay magbabalik loob sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Natutuwa ako sa naisip mong yan, Mang Alipio. Ang totoo, kailangan talaga ng mga taga rito na magbalik loob sa Panginoong Diyos. Lalo na sa panahon ngayon. Maraming hindi magagandang nangyayari. Lalong lulubha ang kasamaan kung tuluyang lalayo ang tao sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Huwag kayo mag-alala, Mang Alipio. Sasabihan ko rin sa mga taga rito ang maganda mong plano. Sana nga ay makumbinsi ko sila na bumalik dito sa simbahan para magbalik loob sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, ay may mangilan-ngilan na akong nakikita na nagpupunta sa simbahan. Nagsasagawa sila roon ng kanilang pagdarasal. May iba naman na tila walang pakialam dahil nasanay na sila sa kanilang nakagawian. Nawalan na ng halaga sa kanila ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Nalulungkot ako para sa bagay na yon. At sa pagbubukas muli ng simbahan, ay sadyang hindi ko na nakita pa kahit anino ni Urbana. Sadyang lumayo na siya at marahil natatakot na siya na gumawi roon. Ang ginawa kong yon, napasiglahin muli ang mga tao para maging mas malapit sa Diyos, ay ikinatuwa ng ibang hindi
nawawala ang pananampalataya. Ang iba nga ay nagdadala pa ng pagkain at mga sariwang gulay at prutas para sa amin ng aking apo. Siyempre, tinatanong ko sila kung para saan ang kanilang mga binibigay. Para daw yun sa amin ng apo ko bilang pagpapasalamat. Wow! Ayos talaga, Lolo Alipio! Makakalibre na po tayo ng pagkain ito. Marami-rami itong mga naipon natin pagkain. May bigas pa po na mailuluto natin. Lahat ng yan ay biyayang bigay sa atin ng Panginoon, Apo. Oo nga po. Ang bait po pala talaga ng mga taga rito, no? Kahit saan lugar naman ay may mababait. Meron ding hindi kabaitan. Mga masasama po. Oo, kaya mapalad tayo na may mga taong handang magbahagi ng natatanggap nilang biyaya. Kasi po, natutuwa po sila sa ginawa nating paglilinis at pagpapaganda po dito sa simbahan. Tama ka, Apo. Kung hindi tayo nagtiyaga para linisan at ayusin ito, magmumukha pa rin nakakatakot ang simbahang ito. Marami pa rin ang lalayuan ito. Siya nga po pala, Lolo Alipio. Kanina po, may narinig po ako nag-uusap. Sabi, may masamang nilalang daw po na gumagala po dito sa San Dionisio. Anong klaseng masamang nilalang daw yon? Aswang daw po, Lolo. Di kaya may kinalaman po ang aswang na yon dun po sa mga nararamdaman natin dati pa? Saka yung mga nangyari po dito sa simbahan? Naisip ko nga rin yan, Apo. Posibleng tinatakot tayo para hindi na natin ituloy ang pagsasaayos ng simbahan. Gumagawa siya ng bagay na ikatatakot natin at nang iwan na natin ang lugar na ito para maghari ang kampo ng dilim sa lugar na ito. Tama po kay Lolo Alipio. Kasi po, hindi gusto ng kampo ng dilim na buksan uli itong simbahan, di po ba? Tama ka, Apo. Kaya tama ang hinala natin. May kinalaman nga ang kampo ng kadiliman sa mga nararamdaman nating kakatwa. Gusto nilang hadlangan ang mga ginagawa natin. Pero pasensya na sila dahil hindi nila tayo nagawang pigilan. Lalo na ngayong nakikita na natin nagsisimula ng bumalik ang mga tao rito sa simbahan. Totoong ikinatuwa ko ang mga nagiging pagbabago sa San Dionisio. Pero hindi ko maaaring isang tabi at kalimutan ang natuklasan ko tungkol kay Urbana. Nararamdaman ko ang kanyang pananahimik ay may kakaibang ibig sabihin. Kaya naman, lihim akong nagmasid at inalam ang kanyang mga lakad. Hanggang minsan ay nakita ko siya na nagtungo sa gubat. Nasa gubat din ako ng mga pagkakataong yon dahil nangunguha ko ng mga ugat at dahon ng halamang gamot. Hindi ako maaaring magkamali. Si Urbana, siya ang natatanaw ko na yon. Nakatalukbong pa siya ng itim na tela. Palihim ko siyang sinundan. Kumuha ako ng sanga ng puno na may mga makakapal na dahon. Ito ang gagamitin kong kublihan. Habang lihim akong nakasunod kay Urbana. Hanggang sa nakita ko siya na tumigil sa harap ng isang yungib. Naghintay siya roon ng ilang minuto hanggang lumabas mula sa yungib ang isang lalaking hindi pa naman katandaan. Marahil ay nasa 50 ang edad ng lalaking yon. Dapat kong malaman ang kanilang pag-uusapan, kaya gumawa ako ng paraan upang makalapit sa kinaroroonan nila para marinig ko ang kanilang pag-uusap. Salamat na lamang at masukal ang lugar na kinaroroonan nila, kaya nakalapit ako na hindi nila nakita. Mula sa aking pinagkukublihan ay bahagya kong narinig ang kanilang usapan. Tila matagal na silang magkakilala ni Urbana. Sadyang kailangan kitang makausap, Candido. Tiyakin mo lang na importante ang pakay mo dahil ayokong sinasayang ang oras ko. Oo, mahalaga ito. Dahil may kinalaman ito sa ating plano at sa hihintay nating takdang sandali. Anong ibig mong sabihin? Hindi umubra ang aking mga plano, Candido. Hindi ko pa rin napapaalis sa matandang yon sa simbahan. Siya si Alipio.
Ang dayo dito, sa San Dionisio. Oo, ang kamag-anak ni Padre Ignacio. Ang bilin ko, dapat silang mapaalis ng apo niya. At huwag mong hayaang magamit uli ang lumang simbahan dahil tayong gagamit doon. Hunting panahon na lamang ang aking hinihintay. Pero hindi pa rin sila umaalis, Candido. Ginawa ko na ang pananakot na kaya ko para umalis sila lang apo niya. Kaya lamang, tila nawala ng saysay yon. Wala ka talagang kwenta, Urbana. Binigo mo pa rin ako. Ginawa ko naman ang makakaya ko, Candido. Ngayon nga, ay nagawa na niyang buksan ang simbahan. Hinihikayat niya ang mga tao para pumasok doon at magdasal. Kahit wala ng pare? Oo, ang importante raw sa kanila ay magsagawa sila roon ng padalagin. Hindi maaari ang ganon. Makakasira yon sa ibig nating mangyari. Hindi sila dapat manumbalik sa dati nilang ginagawa. Ang pagiging makadiyos. Yun ang pinipilit kong gawin, Candido. Kaya nga ginawa natin ang lahat, hindi ba? Para sirain ang imahe ni Padre Ignacio. Napakikinig ko sa pag-uusap ni na Urbana at ng lalaking tinatawag niyang si Candido, ay nabanggit ang pangalan ng pinsan kong si Padre Ignacio. Kaya lalo akong nagka-interes sa kanilang pag-uusap. Tama nga ang hinala ko na may alam si Urbana sa tunay na nangyari sa pinsan kong pare. Ayaw lang niyang magsalita, kaya ipinagpatuloy ko ang pakikinig sa kanilang usapan. At nagtagumpay tayo sa planong yun. Laban kay Padre Ignacio. Oo, Candido. Nagawa natin pasamain si Padre Ignacio. Naging masamang pari siya sa paningin ng mga taga San Dionisio. Pumapatay tayo ng tao at nagagawa nating dalhin yun sa simbahan. At pinalalabas nating siya ang may kagagawa ng pagpatay dahil nasasaniban ng masamang espiritu ang paring yon. Tama ka, Urbana. Napaniwala natin ang mga tao, lalo na ang mga deboto, na masamang pari pala si Padre Ignacio. Kaya nilayon na siya ng mga tao. Hindi na sila pumasok pa ng simbahan dahil sa takot na mapahamak sila. Hindi lang yun. Unti-unting nawala sa katinuan ng pare at siya mismo ang pumatay sa sarili niya sa pamamagitan ng pagbigti. Dahil sa ginawa natin, ay tuluyan lumayo sa simbahan ng mga tao at iniwan ang kanilang pananampalataya. Kaya mas malaya nating magagawa ang ating plano. Kaya lamang sa pagdating ng mga dayong yun, ay mukhang magkakaroon tayo ng problema. Kaya nga dapat natin gawin ay mawala siya sa landas natin, Candido. Sa'yo ko ibibigay ang trabahong yan, Urbana. At kailangan, magawa mo agad yan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga narinig. Ngayon ko naintindihan ang lahat. Tama ang kutob ko na may kinalaman nga si Urbana sa nangyari kay Padre Ignacio. Namatay siya na hindi man lang nalaman ng mga tao ang katotohanan. Naikubli yun sa kanila, kaya inakala ng mga taga San Dionisio na masama si Padre Ignacio, na totoong naging kampon ito ng kadiliman. Gayong pinagtutulungan lang pala siyang pasamain ng katulad ni Urbana. Kaya hindi ako makakapayag na hindi magkaroon ng katarungan ang sinapit ng pinsan ko. Ako ang gagawa ng paraan para ipaghiganti siya at lumabas ang buong katotohanan. Ang nais ko ay mabago ang paniniwala ng mga taga San Dionisio sa tunay na nangyari sa pinsan kong pare. Ibabalik ko ang kanyang dignidad na sinira at ang respeto na inalis sa kanya dahil sa kasamaan ni na Urbana. Nang makabalik ako ng simbahan, ay hindi maalis-alis sa akin ang mag-isip. Napansin ng apo ko ang aking pagiging balisa. Lolo Alipio, bakit po ba? May problema po ba kayo? Ay wala, Lucas. Saan po ba kayo galing, Lolo? Ilang oras po kayo nawala?
Hindi ko alam po kung saan po kayo hahanapin eh. Meron lang akong importanteng bagay na ginawa, Apo. Ano po ba yun? Sa akin na lang yun. Hindi mo na kailangan malaman pa. Ano po ba talaga, Lolo? Ayaw niyo pong sabihin sa akin eh. Bakit po? Sekreto po ba yun? Parang ganun na nga. Kaya huwag ka na lamang mag-usisa. Huwag ka nang makulit. Lolo, sige na po. Ay, siya nga pala. May mga nagbigay na naman po ng prutas kanina. Kinain ko na po yung iba kasi po nagugutom na ako eh. Kailan ka ba hindi nagutom? Lagi ka namang gutom eh. Pero Lo, ayos na po tayo dito. Kahit po magtagal pa tayo dito. Kasi ang dami po nagbibigay sa atin ng pagkain. Hindi po tayo magugutom. Kaya nga gagawin ko ang buong makakaya ko, Apo. Para maging maayos muli ang lugar na ito. At mailayo sa kasamaan ng kampon ng dilim. Po? Teka Lolo Alipio, ano pong ibig niyo pong sabihin? Kailangan gawin nating ligtas ang San Dionisio sa pamiminsala ng mga masasamang nilalang. Nakita ko na napakunot na lamang ang noo ng aking apo. Hindi kasi niya ganap na maintindihan ang aking sinabi. Handa kong panindigan ang aking ipinangako sa sarili ko. Tutulong ako at gagawin ko ang makakaya ko para maibalik ang paniniwala ng mga taga San Dionisio sa dakilang lumika. Nararapat lamang na bumalik ang kanilang pananampalataya na sinira ni Urbana kasama ang lalaking si Candido. Sila ang may pakana ng lahat ng di magandang nangyari sa lugar na yon. Naging biktima rin ng kanilang kasamaan si Padre Ignacio. Nang mga sumunod na gabi ay wala na kaming naramdamang kakaiba ng aking apo sa simbahan. May palagay akong huminto na si Urbana na takutin kami at gumawa ng kung anong bagay na maaaring magtaboy sa amin upang iwan ang paninirahan sa simbahan. Dahil nga may nabuo na akong desisyon. Kaya ng gabing yon na matutulog na ang apo kong si Lucas ay kinuha ko ang bag na bitbit ko nang magtungo kami sa lugar na yon. Isang bagay ang nakabalot ng tela na aking nilabas. Isang maliit yon na imahe ng Santo Niño na inukit sa isang kahoy na kung tawagin ay apitong. Madilim na kayumanggi ang kulay ng kahoy na ito. Pinaniniwalaan din na ang kahoy na apitong ay isang matigas at matibay na kahoy. Kaya pambihira ang katangian nito. Ang hawak kong maliit na imahe ng Santo Niño ay gawa sa ganitong uri ng kahoy na ayon pa sa aking ninuno ay may pambihirang kakayahan. Naaalala ko pa ang bilin sa akin ng ninuno ko na nagpasa sa akin ng munting imahe. Magagamit ko raw yun para protektahan ang sarili ko at gamitin yun para makatulong sa ibang tao na nasa panganib. Hanggang sa napatunayan ko ang hiwaga na meron ang munting imahe ng Santo Niño na gawa sa apitong dahil minsan ko na itong nasubukan. Nagkaroon ako ng kakayahan para harapin ng mga kampo ng dilim. Isa na nga nang minsang mapalaban ako sa mga aswang. Naging manunugis ako at naging gawain ang magtungo sa lugar kung saan alam kong kailangan ang tulong ko at isinama ko nga ang apo ko dahil wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Hanggang sa nabalitaan ko nga ang aking pinsang pare na matagal ko nang hindi nakikita. Buong akala ko ay nawawala lamang siya kaya bumalik ako sa San Dionisio at doon ko lang nalaman na patay na pala ito. Ngayong alam ko na ang punot dulo ng pagkawala niya, katarungan ang kailangan kong makuha para na rin sa kanyang katahimikan. Gagamitin ko ang aking pagiging manunugis para maghiganti. Bukod sa imahe na hawak ko, ay meron din akong isang maliit na kampilan, isang uri ng patalim na gaya ng pagkakagawa ay katulad ng isang maliit na espada. Kasama itong ibinigay sa akin ng aking ninuno. Kauri ito ng mga kampilan na gamit ng mga dato
sa tribo mula sa Mindanao. Ito ang ginagamit ko dati pa at ngayon ay gagamitin ko uli para harapin sina Urbana at Candido. Bago ako natulog ng gabing yon, ay buo na ang aking desisyon. Hindi ko inaasahan na sa pagtulog kong yon ay magkakaroon ako ng isang panaginip. Sa aking panaginip ay nakausap ko ang pinsan kong pari na si Ignacio. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Isinalaysay niya sa akin ang kanyang masaklap na karanasan kung paano siya nilapastangan ng mga masasamang nilalang. Pari siya, subalit ng mga panahong yun ay mas naging malakas ang kapangyarihan ng kasamaan, kaya nagtagumpay ang mga ito. Sa pag-uusap namin sa aking panaginip ay sinabi niyang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Ako ang dapat tumapos sa kasamaan ni na Urbana, kaya ako napadpad sa lugar na yon sapagkat ako ang magliligtas sa mga taga San Dionisio para hindi sila tuluyang mapahamak at huwag tuluyang lumayo sa kanilang pananampalataya sa may kapal. Habol ko ang aking paghinga nang ako'y magising. Napanaginipan niyo po ba si Padre Ignacio, Lolo? Tama ka, Apo. Nag-usap kami. Marami kaming pinag-usapan. Baka po may gusto po siyang ipagawa sa inyo. Kaya niyo po siya napanaginipan, Lolo. Oo, Apo. At may pinapakiusap siya sa akin. Kaya hindi ko siya maaaring biguin. Dahil alam kong yun din ang magpapatahimik sa kanya. Mag-uumaga na ng mga sandaling yon, kaya hindi na kami nakatulog pa ng apo ko. Habang naghihintay kami ng liwanag, ay nagpakulo na ako ng tubig para magkape. Habang nagpapakulo ako ng tubig, ay biglang yumanig ang kinatatayuan ko na inakala kong guni-guni lang o baka nahihilo lang ako. Subalit mas lumakas pa ang pagyanig. Kaya isang bagay lang ang nasabi ko. Lindol! Lumilindol, Apo! Lolo, ano pong gagawin natin? Natatakot po ako. Halika, Apo. Kailangan natin makalabas nito simbahan. Baka kumapano tayo dito. Nagmamadali kaming tumakbo papalabas. Nagsisimula ng lumiwanag ng mga sandaling yon. Malakas ang naging pagyanig. Umabot din ng ilang minuto ang malakas na lindol. Nang matapos yun, ay nakaramdam kami ng hilo. Hindi muna kami bumalik ng loob ng simbahan dahil sa takot na may kung anong napinsala sa estruktura at mabagsakan pa kami. Ngunit sa awa ng Diyos ay wala namang naging pinsala. Nang lumiwanag na ang buong San Dionisio, ay naging usap-usapan ang tungkol sa nangyaring lindol. Buong akala ko ay walang gaanong pinsala ang nangyaring pagyanig. Sa nalaman kong balita, ay umabot daw ng magnitude 7 ang nangyaring lindol, kaya tiyak na may mga napinsala sa ibang lugar. Subalit ang naging usap-usapan na narinig ko ay ang pagkakaroon ng bitak sa lupa sa iba't ibang lugar sa San Dionisio. Ngayon lang nangyari sa San Dionisio ang ganong kalakas na lindol. Pero salamat pa rin po dahil walang ganong mga bahay ang napinsala. Tama ka, Mang Alipio. Palibasa, hindi naman matataas sa mga bahay dito. Kaya lamang, nagkaroon pala ng malalaking bitak sa lupa. Oo nga. Kung titignan ng mga bitak, nakakakilabot. Para bang may kung anong maaaring lumitaw mula sa pagitan ng mga bitak. Natahimik ako sa sinabi ni Kapitan Simo. Dahil may naaalala ko, kaya lamang hindi ko maaaring sabihin kay Kapitan. Kaya naman, sinarili ko na lamang yon. Subalit bumalik sa isipan ko ang mga narinig kong pag-uusap ni na Urbana at Candido. Muli ay sinubaybayan ko si Urbana at gaya ng dati ay nakipagkita uli siya sa lalaki sa kuweba. Sa ikalawang pagkakataon ay napakinggan ko uli ang kanilang naging pag-uusap. Ang nangyaring malakas na lindol kagabi, Urbana, yun ang pahiwatig
na malapit na. Ang hinihintay natin, Candido. Ang panahon ng pananakop at darating na ang ating mga kakampi. Panahon na rin yon ng paglipol para maghari na dito sa San Dionisio ang kadiliman. Tama ka. Kaya konting sandali na lang. Ipinaramdam na sa atin ang simula. Kaya parating na ang ating pinakainihintay. Nasa mga pintuan na. Kilabot ang naging hatid sa akin ng tawa na yon ni Candido. Nakita ko rin sa kanyang muka ang nakakatakot na anyo. Anyo yun ng isang masamang nilalang. Pagkakataon ko na sana yon para singilin sila sa kanilang kasamaan. Kaya lamang hindi ako nakapaghanda ng pagkakataong yon. Hindi ko nagawang dalhin ang imahe at ang aking kampilan. Ang mutya na tanging makatutulong sa akin para gawin ang aking plano. Subalit naisip ko rin na hindi ako maaaring magpadalos-dalos sa aking gagawin. Subalit ng gabing yon, mas nakakakilabot ang sumunod na nangyari. Naulit ang malakas na lindol, kasing lakas ng nauna, subalit mas matagal. Ramdam ko ang kapahamakang hatid noon sa San Dionisio. Nang unti-unting humupa ang pagyanig, ay kasunod noon ay ang sigawan ng mga tao mula sa labas ng simbahan. Lolo, ano po yun? Bakit may naririnig po ako nagsisigawan? Naririnig ko nga rin, Apo. Posibleng may hindi magandang nangyari dahil sa lindol. Pakinggan niyo po, parang meron po silang kinatatakutan, Lolo Alipio. Dahil sa malakas na sigawan, kaya napilitan akong alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa pagkakataong yon, ay kinuha ko ang imahe at inilagay sa aking bulsa. Maging ang maliit na kampilan na aking magiging sandata ay binitbit ko na palabas ng simbahan. Nang nasa labas na ako, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. May mga kakaibang nilalang na umaatake sa mga tao. Pinagmasdan kong maigi ang mga nakakatakot na nilalang. Nalaman kong mga uri ng aswang na kung tawagin ay abwak. Nakita kong takot na takot at tumatakbo palapit sa akin upang humingi ng tulong si Rosana. Mga Alipio, tulong! Tulungan mo ako, mga Alipio! Hinahabol ako ng aswang! Gusto niya akong patayin! Ako ang bahala sa kanya, Rosana. Pumasok ka ng simbahan, madali ka. Doon ka muna kasama si Lucas. Nang makapasok ng simbahan si Rosana, ay ako ang humarap sa aswang na kinatatakutan ni Rosana. Hoy! Diablong buang kang aswang ka! Ako ang atakihin mo! Ako ang kalabanin mo! Huwag ang babaeng walang kalaban-laban sa'yo! Agad na sumugod sa akin ang aswang. Gamit ang hawak kong kampilan, ay inundayan ko ng saksak ang halimaw. Bumaon sa katawan niya ang armas na tangan ko. Kumikisay na bumulagta ito sa lupa. Saglit pa ay nawalan ito ng buhay. Buong akala ko ay wala na ang aswang na aking makakalaban ng gabing yon. Kaya lamang, mula sa nakabukan lupa, sanhi ng lindol, ay kitang-kita ko na may lumitaw na namang aswang. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Pambihira! Nanggagaling sa ilalim ng lupa ang mga aswang! Iniluwa ng lupa ang kampon ng kadiliman! Mas mabangis at mas nakakatakot ang mga aswang na nakita kong lumabas mula sa nakabukan lupa. Subalit hindi ako maaaring magpadaig sa kanila. Kaya hinarap ko ng buong tapang ang mga ito. Bawat atake ko sa kanila ay tinitiyak ko na masusugatan sila. Subalit sa bawat sugat na kanilang natatamo, ay lalo lamang silang nagiging mabangis na handang pumatay. Sige! Sumugod kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! Alam kong hindi ako pababayaan ng anting-anting na hawak ko! Dahil may tulong din ito mula sa kapangyarihan ng may kapal! Nagpatuloy sa pag-atake ang mga aswang. Dahil buo ang tiwala ko
nakakayanin ko sila, kaya hindi ako nabigo. Nagawa kong talunin ang mga ito. Nag-abang ako ng iba pang aswang na muling lilitaw sa pagitan ng mga bitak ng lupa. Subalit, wala na akong nakita. Isa lang ang alam kong dahilan bakit huminto sa paglitaw ang mga kampon ng dilim mula sa bitak ng lupa. Mag-uumaga na at napipigilan ng liwanag ng araw ang paglabas ng mga aswang. Kaya naman, nagbalik na muna ako sa loob ng simbahan. Nakita ko roon si Rosana na nasa mukha pa rin ang takot. Agad siyang lumapit sa akin at nagtanong, Mang Alipio, napatay niyo po ba? Oo, saka wala na ang aswang. Wala nang lumitaw pa. Nakakatakot pa rin. Dahil tiyak kong may darating pa rin, Mang Alipio. Lalo na't nakabuka pa ang lupa na pinagmumulan ng mga kampo ng kadiliman na yon. Nakita ko nga na galing sa nakabukan lupa ang aswang na nakaharap ko. Ano po? Galing po sa ilalim ng lupa ang aswang na nakaharap niyo, Lolo Alipio? Oo, Apo. Bumitak ang lupa dahil sa malakas na lindol. Talagang pinaparusahan ng may kapal ang San Dionisio dahil sa pagtalikod nila sa Panginoong Diyos. Pero may paraan para sana kung makakaalala ang mga taga rito para magbalik loob sa kanya. Kaya lang, Mang Alipio, hindi pa rin nanunumbalik ang kanilang pananampalataya. Kaya nga dapat ay makumbinsi natin sila na magbalik loob na sa may kapal. Isa pa malinaw na sa akin ang lahat. Alam ko na ang buong pangyayari sa masaklap na sinapit ni Padre Ignacio. Kung sino ang may pakananan lahat, kilala ko na siya at dapat singilin sa naging kamatayan ng pinsang ko. Si Urbana ho ba ang tinutukoy niyo? Alam mo, Yan po ang kutob ko. At naririnig ko din na sinasabi ng iba. Kaya nga lamang walang makapagpatunay. Pero dahil sa sinabi mo, naniniwala na akong siya nga ang isa sa may kagagawa na. dahil narinig ko yun sa mismong bibig ni Urbana, napakinggan ko ang pakikipag-usap niya sa isang lalaking may pangalang Candido. Kaya natitiyak kong maging si Urbana ay kampon na rin ng kadiliman. Siya ang isinugo dito sa San Dionisio para iligaw ang mga tao at tuluyang lumayo sa kanilang pananampalataya sa may kapal. Nakita ko rin yan. Dahil siya rin ang nagpakalat na dapat lumayo dito sa simbahan dahil naging pugad daw ito ng kasamaan sapagkat masama raw si Padre Ignacio. Tama ang lahat ng sinabi mo. Kaya dapat talagang magbayad si Urbana. Alam kong magkakarap uli kami ng babaeng yun. Saka, isa rin siyang aswang. Ano kanyo? Isang aswang si Urbana? Oo, Rosana. Nakita ko ang pagbabagong anyo niya. Kitang-kita talaga ng dalawang mata ko. Kaya dapat mag-ingat sa kanyang mga taga rito. Hayaan niyo po. Sasabihin ko sa mga taga rito ang tungkol sa nalaman niyo. Pero posibleng hindi nila ako paniwalaan. Sasabihin ko pa rin sa kanila ang tungkol sa nataklusan mo sa pagkatao ni Urbana. Dahil nga sa aking naging karanasan ng gabing yon, ay kinausap ko si Kapitan Simo. Dapat na niyang malaman ang mga nangyari at paano makapaghahanda ang mga taga San Dionisio. Kung ganun, tama yung nakarating sa akin, Mang Alipio. Nakarating na ano, Kapitan Simo? May mga nagsabi kasi sa akin na nakita nilang isang matanda na nakikipaglaban sa mga aswang na lumabas mula sa mga bitak ng lupa. Ikaw nga ang kanilang tinutukoy, Mang Alipio. Kailangan kong gawin yung Kapitan. Dahil maraming pwedeng mapahamak at maging biktima nila kapag walang humadlang sa kanilang pag-aasik ng lagim. Pero hindi ako makapaniwala na isang kagaya mo na may edad na ay may kakayahang gawin ang bagay na yun. Ginawa ko lang ang aking tungkulin, Kapitan. Tungkulin? Isa sa dahilan ng pagtungo ko rito sa San Dionisio ay para tugusin ang mga kampo ng kadiliman. Kung ganun, ikaw ang ipinadala sa aming lugar. Ipinadala ka ng tadhana upang huwag maghari dito ang kadiliman.
Hindi ko rin papayagang mangyari yung kapitan. Dahil naaawa rin ako sa inyong lugar. Marami na dito ang ganap ng nakalimot sa kanilang pananalig sa may kapal. Kundi, kinain na ng kasamaan ang kanilang puso't isipan. Dahil yung kay Aling Urbana, siya ang nagpakalat na wag na magtungo sa simbahan dahil naging pugad na raw ito ng kasamaan sa pangunguna ni Padre Ignacio. Yun ang kanilang ipinagkakalat. Bagay na walang katotohanan, Kapitan Simo, sapagkat ang mga sinabi niya at ipinagkalat ay bahagi ng kanilang masamang plano. Ano ka mo, plano nila? Teka, may iba pang kasama si Aling Urbana? Oo, Kapitan. At ang nangyaring paglindol at pagbuka ng lupa, malamang kasama ito sa kanilang napagplanuhan. Kaya kailangan maging handa ang mga taga San Dionisio. Pagsapit ng dilim, ay hindi natin alam kung anong lagim ang maaaring mangyari. Kung ganun anong dapat naming gawin, Mang Alipio? Huwag lumabas ng bahay ang mga tao para hindi sila mapahamak. Gawin nila ang pagdarasal sa kanilang mga bahay. Yun ang dapat nilang gawin. Sige. Agad kong ipapaalam sa mga taga rito. Kung kailangan nilang lumabas, ay magdala sila ng asin o bawang na maaari nilang gamiting pangontra sa mga aswang. Pero sa kabila ng gagawing pag-iingat, isang bagay ang pinakamahalaga at huwag kalilimutan. Dahil pinakamalakas yung sandata. Yun ay ang panalangin nila sa may kapal. Matuto sila magbalik loob sa Panginoon at isuko ang lahat ng kanilang kasalanan. Alam kong sapat na ang mga sinabi ko kay Kapitan Simo para maintindihan niya ang ibig kong mangyari. Dahil kahit meron akong taglay na anting-anting para harapin ng mga aswang, ay hindi yun makakasapat kung walang suporta at tulong ng panalangin mula sa mga taga San Dionisio. Kaya nang maghapong lumipas, ay ikinagulat namin ni Lucas ang pagdating ng mga tao sa simbahan. Wala mang pari na nakatalaga roon, ay nagtungo pa rin ng mga tao sa simbahan ng San Dionisio. Lolo, may dumarating po na tao dito sa simbahan. Oo nga po, at nakakatuwa na unti-unti bumabalik na ang kanilang paniniwala sa Panginoon Diyos. Kailangan nilang tulong na may kapal, Lolo. Lalo na po sa nangyayari ngayon dito sa San Dionisio. Tama ka, Apo. Hindi lingid sa kanila ang nangyayaring lagim, ang paglitaw ng mga aswang mula sa mga bitak ng lupa. Habang may mga taong nagpupunta sa simbahan, ay nakita ko ang pagdating ni Urbana sa lugar, malapit sa daan papasok sa simbahan. Kinakausap niya ang mga taong nakikita. Ano bang ginagawa nyo? Bakit kailangan pumasok pa kayo sa simbahan? Wala nang maitutulong sa inyo ang pagsisimba. Saka wala namang pare dyan Baka nakakalimutan nyo ang ginawang kasamaan ng dating pare na ipinadala rito. Pinipigilan ni Urbana ang mga tao na pumasok ng simbahan. Kaya lumapit na ako at nakialam. Ikinagulat ni Urbana ang paglapit ko. Oh, nagulat ka yata sa akin, Urbana. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo, Alipio? Kalokohan bang hikayatin ng mga taga rito para magbalik loob sa Panginoong Diyos? Hindi sila matutulungan ng Diyos na sinasabi mo. Ang pari nga na dati ipinadala rito ay walang nagawa dahil siya man ay naging alipin ng kasamaan. Teka nga lang, Urbana. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mong yan? Oo naman. Dahil nakita ko kung paano siya gumawa ng kasamaan dito sa baryo. Kung paano siya pumatay. Hanggang ngayon ba ay kasinungalingan pa rin ang gusto mong ipakalat? Wala kang alam sa mga nangyari, kaya't manahimik ka. Yun ang akala mo, Urbana. Wala ka nang maililim sa akin dahil bistado ko na ang kulay ng bituka mo, ang mga kasamaang ginawa mo, at ng mga katulad mo. Tinitigan ko ng masama si Urbana. Hindi niya kinayang makipagtitigan sa akin. Naging mailap ang kanyang mga mata. May kinapa ako sa aking bulsa. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na pumasok sa katawan ko.
ng mga sandaling yon nang mahawakan ko ang imahe ng Santo Niño na nasa aking bulsa. Kitang-kita ko ang pagkatulala ni Urbana. May naramdaman siyang kakaiba. Biglang tumalikod at nagmadali siyang umalis. Urbana! Urbana, sandali! Nag-uusap pa tayo. Huwag ka munang umalis. Hindi niya na ako pinansin. Pero kitang-kita ko kanina ang kakaiba niyang reaksyon. Natakot siya. Lolo Alipio, ano po nangyari kay Aling Urbana? Ayun, biglang umalis. Natakot siguro. Duwag din pala siya eh. Teka lang. Ano palang ginagawa mo rito sa labas? Sinundan ko po kayo. Halika na sa loob ng simbahan. Malapit nang kumagat ang dilim. Mas ligtas ka po kung mamamalagi ka sa loob. Lolo, nandiyan naman po kayo eh. Alam ko po na hindi niyo po ako pababayaan. Dahil sa pangyayaring yon, alam kong muling makikipagkita si Urbana kay Candido. Natitiyak na nilang merong humahadlang sa kanilang plano. Nang muling sumapit ang dilim, ay nakita kong dumating sa may simbahan si Kapitan Simo. May kailangan po ba kayo sa akin, Kapitan? Nasabihan ko na at nakausap ko na mga taga San Dionisio. Gagawin po ba nila ang sinabi ko? Meron pumapayag na gawin, subalit meron din na tuluyan ng nawalan ng pananalig sa may kapal. Sila ang mga napaniwala ni Urbana. Hindi natin sila mapipilit. Kaya nga lamang, hindi yun makakabuti sa kanila. Maaaring kapahamakan ang idudulot nun sa kanilang buhay. Si Urbana, nakita ko kanina. Nagpupuyo sa galit. May kasamang lalaki. Dahil bistado na ang kanilang masamang plano. Mang Alipio, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Kapitan, magsisimula pa lang ang pakikipagtuos ko. Alam ko, Mang Alipio, pero naniniwala ako at nararamdaman kong mapagtatagumpayan mo ang lahat. Nasa panig ka ng kabutihan at liwanag. Kaya hindi kanya pababayaan. Isang ngiti lamang ang itinugon ko kay Kapitan Simo. Kahit papano ay nananalig siya na makakaya ko ang hamon na yon para harapin ang mga kampon ng kadiliman, ang matulungan ng San Dionisio upang hindi lumaganap ang kasamaan at kadiliman. Hanggang sa sumapit na uli ang gabi, naghanda na ako ng pagkain namin ni Lucas, pero napansin niya ang aking pagkabalisa. Lolo Alipio? Okay lang po ba kayo, Lo? May problema po ba? Ayos lang ako, Apo. Wala namang problema. Parang hindi po kasi, Lo eh. Kanina pa po kayo hindi mapalagay eh. Halika na. Kumain na muna tayo. Lo, gusto niyo po bang samahan ko po kayo mamaya? Saan mo naman ako sasamahan? Alam ko pong may mahalaga kayong gagawin mamaya eh. Kaya nga maaga pa kumain na po tayo. Apo, hindi madali ang magiging lakad ko mamaya. Kaya nga po gusto ko po kayong tulungan, Lo. Hindi na. Kaya ko na yon. Pero Lolo Alipio, gusto ko pong tulungan kayong harapin ng mga aswang na nililitaw po sa bitak ng lupa. Huwag sanang maging matigas ang ulo mo, Lucas. Sige na, Apo, kumain na tayo. At mamaya maaga ka magpapahinga. Ramdam ni Lucas ang pagtaas ng boses ko. Ibig lang sabihin nun ay mahigpit ang pagbabawal ko sa kanya para wag dalan siyang makialam pa. Isa pa, hindi isang paglalaro ang gagawin ko. Saka para lamang yon sa kagaya kong naatangan para maging manunugis. Tapos na kami maghapunan ng apo ko. Inilatag na ni Lucas ang kanyang magiging tulugan. Samantalang ako ay nag-aabang sa maaaring mangyari sa gabing yon. Maya-maya ay nakarinig ako ng alulong ng mga aso at ingay ng mga ibong panggabi. Biglang nawala ang mga ingay ng hayop na sinundan yon ng pagyanig. Minsan pa ay nagkaroon ng lindol. Lolo Alipio, may lindol na naman po. Oh, biglang huminto.
Saglit lang. Ano ba yan? Bakit lagi na lang pong may lindol? Sa nangyaring pagyanig ng lupa, ay may kabakong naramdaman. May kutob akong may ibang nais ipahiwatig ang bagong pagyanig na yun. Dahil nga may mga bitak na ang lupa dahil sa nakalipas na lindol. Malamang mas lumaki pa ang mga bitak na dadaanan ng mga aswang. Ang mga kampo ng dilim na namamahay mula sa ilalim ng lupa. Tumayo na ako sa aking pagkakaupo para lumabas na ng simbahan. Tiniyak kong nasa bulsa ng pantalong ko ang imahe ng Santo Niño na gawa sa apitong. Ang kampila naman ay kinuha ko na rin sa loob ng bag. Lolo Alipio, lalabas na po kayo? Oo, Apo. Sasalubungin ko na sila. Ang mga aswang po ba? Oo. Natitiyak kung lalabas na sila mula sa mga bitak ng lupa. Mag-aasik na sila ng lagim at mamiminsala sa mga taga rito. Pero Lolo Alipio, Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Alam ko na yan. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ka maaaring sumama sa lakad kong ito, Apo. Mas mainam ko nandito ka para na rin sa iyong kaligtasan. Ang tanging maitutulong mo ay taimtim na magdasal. Hindi na sumagot ang apo kong si Lucas sa mga sinabi ko. Mahilig siyang mga tuwiran pero mas pinili niyang manahimik na lamang. Lumakad na ako papalabas ng simbahan. Gaya ng aking inaasahan, may mga aswang na kagad na sumalubong sa akin. Tama ang kutob ko. Nagsimula ng lumabas mula sa mga bitak ng lupa ang mga kampon ng kadiliman. Sa naging paglitaw ng mga aswang, ay may kakaiba silang ginagawa sa mga taong makikita nila at aabutan sa labas. Hinahatak sila ng mga aswang at dinadala sa bitak patungo sa ilalim ng lupa. Mas delikadong ginagawa nila ngayon. Hindi maaari. Inililibing nila ng buhay ang mga tao dahil isinasama nila sa ilalim ng lupa. Kaya muli, gamit ang aking sandatang kampilan, ay hinarap ko ang mga aswang. Nagtulong-tulong din sila para sugurin ako. Salamat na lamang na kahit may edad na ako, ay nagagawa ko pang kumilos ng mabilis. Alam kong dahil yun sa tulong ng aking anting-anting. Habang nakikipaglaban ako sa mga aswang, ay nakita kong biglang dumating ang dalawang nilalang na may kinalaman sa kasamaang nangyayari sa San Dionisio. Nagpakita at humarap sa akin si Urbana at Candido. Ang lakas din naman ng loob mong magpakabayani, tanda. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Akala mo naman ay magtatagumpay ka sa plano mo. Hindi na magiging maayos pa ang San Dionisio. Wala na sa kanila ang babalik pa sa pananampalataya sa Diyos mo. Diyan ka nagkakamali, Urbana. Dahil kahit kailan, ay hindi yun mawawala sa puso ng mga taga rito. Nilason mo lang ang isipan nila. Kaya nawalan sila ng tiwala at pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya naman dapat magyari. Dahil yun ang nais ng kinikilala kong Panginoon. Para hindi mo na mahikayat pa ang mga tao at ibalik sa pananalig sa sinasabi mo. Dapat ka nang mawala! Habang nasa harapan ko sina Urbana at Candido, ay kitang-kita ko ang pagbabago ng kanilang anyo. Naging mga aswang abwak ang dalawa. Sa pangunguna nila ay sumugod sa akin ang iba pang mga abwak. Wala akong nagawa kundi ang harapin sila. Buo ang tiwala ko na hindi ako pababayaan ng aking anting-anting at ang pananalig na nasa aking puso. Kaya naman, nagagawa kong patumbahin ang mga aswang na umaatake. Kaya nga lang, tila hindi sila nauubos dahil may lumalabas pa rin mula sa mga bitak. Sumuko ka na, tanda! Dahil walang ibang pupuntahan ang tapang mo, kundi kamatayan! Kayong mga masasama at kampo ng dilim at siyang mawawala sa mundong ito. Akala mo lang yun, Alipio. Sa dami ng mga kampo ng kadiliman na magtutulong-tulong para atakihin ka, wala ka ng ibang mapupuntahan. Sa pagkakataong yun,
ay kinuha ko ang imahe na nasa aking bulsa at idinikit ko sa kampilan na hawak ko. Nagliwanag ang imahe at biglang kumawala mula sa aking pagkakahawak. Samantala, ang kampilan ay humaba ng ilang pulgada kaya mas madali kong nagamit para harapin ang mga aswang. Kitang-kita ko na nananatiling nakalutang sa ere ang imahe ng Santo Niño. Lalo pang nagliwanag ito at ang liwanag ay tumama sa mga aswang na nakakalat. Samantalang nakatakip naman ang muka ng mga aswang na sina Urbana at Candido. Nasisilaw sila at hindi kinakaya ang liwanag mula sa nagliliwanag na imahe. Nakita ko kung paano itinataboy ng liwanag ang mga kampon ng kadiliman. Isa-isa silang nahuhulog sa nakabukan lupa hanggang sa kasamang nahulog sa mga bitak sina Urbana at Candido. Dinig na dinig ko ang kanilang sigawan habang nahuhulog. Kinain na sila ng lupa nang ang mga kampon ng dilim ay nahulog ng lahat sa nakabukan lupa. Tumama naman ang liwanag sa mga bitak at unti-unting nagdikit at nagsara. Wala na. Kinain na ng lupa ang mga aswang at nawala na rin ang mga bitak na nilikha ng mga nangyaring lindol. Saglit pa ay bumalik sa aking palad ang imahe na kanina lang ay nakalutang sa hangin at nagbigay ng kakaibang liwanag. Hindi pa rin ako makapaniwala sa pangyayaring yon. Habang nasa isipan ko ang pagtataka, ay narinig ko ang pagtawag sa akin ng apo ko na si Lucas. Lolo Alipio! Lolo Alipio, nagtagumpay po kayo! Ang galing nyo! Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas. Pero wala na po ang mga aswang, di ba? Nakita ko po, kinain na po sila ng lupa. Isang himala ang nangyari, apo. Tama po kayo, Lolo Alipio. Dahil sabi nyo nga po, hindi tayo hahayaang mapahamak ng Diyos na may kapal. Lalo na't marami pong tumulong sa inyo, Lolo Alipio. Tumulong sa akin? Opo, Lolo. Hayun po sila, oh. Tignan nyo po. Itinuro sa akin ni Lucas ang pintuan ng simbahan. Nakita ko roon na papalabas sina Kapitan Simo at Rosana. Kasama niya ang mga naninirahan sa San Dionisio. Galing sila sa loob ng simbahan. Nung lumabas po kayo kanina, Lolo, nakita ko naman po ang pagdating ng mga tao. Papunta po sa loob ng simbahan. Gaya ng bilin mo, Mang Alipio, hinikayat ko mga tao para manalangin at manumbalik sa kanilang pananampalataya sa Diyos na may kapal. Kaya nagtipon-tipon kami dito sa loob ng simbahan para manalangin at humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Habang papunta kami sa simbahan, ay walang aswang na umatake sa amin dahil may baon kami mga pangontra. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Tama ang aking naging desisyon dahil muling nanariwa ang pananampalataya at natutong magbalik loob sa Diyos ang mga taga San Dionisio. Sapagkat yun lamang ang tanging sandata laban sa kasamaan. Walang hindi magagawa ang tunay na paniniwala at pananalig sa Diyos na lumikha. Yun ang naitulong ko sa mga taga San Dionisio, ang maibalik ang nawala nilang pananampalataya. Kasama na rin doon ang pagkakaroon ng katarungan sa naging kamatayan ng pinsan ko na si Padre Ignacio. Wala na rin ang mga nilalang na gumawa sa kanya ng masama at sumira ng kanyang pangalan. Muli ay matatahimik na ang San Dionisio. Totoong maraming mga tao ngayon ang nakakalimot na sa kanilang pananagutan sa Panginoong Diyos. Lumalamig na ang kanilang pananampalataya. Ito ang sanhi ng mga kalamidad at kaguluhang nangyayari sa atin. Subalit kung manunumbalik tayo sa ating pananalig, hindi liko o bulag ang ating Panginoon para hindi tayo tulungan at iligtas sa mga kasamaang nangyayari upang bigyan ng kapayapaan sa ating puso at isipan.